leads us to Jesus, it leads us to heaven. Nasabtan? Because Jesus is the way, di ba? The truth and the life. Jesus is ang dalan. So mauni ang ato ang pagalaktan. Dili nato pilion ang usa ka dalan unya, kung dili kani ang atong pilion matag adlaw. Ikaduhang dalan, unsa man ang ikaduhang dalan kay duha ra man gyud ang dalan, dili tulo, dili upat, daghang mga kuan karon, mga belief na kani ang dalan, kani ang dalan bayo sa Ginoo, pero wala din sila galakaw sa matamatarong diha kay Jesus. So naaray duha ka klaseng dalan ha, di ta mo tuoan nang naitulo ka dalan, upat ka dalan paingon sa Ginoo. Ang isa ra gyud ang dalan paingon sa Ginoo. Kanang narrow, lisod, leads to life and only few can find. Ug naay isa pod ka klase nga dalan. Ang usa ka klase nga dalan is wide, opposite sa narrow, meaning wide kanang lapad. Or kay lapad man, ang dalan niya is easy. Dali ra kayong kinabuhi. You can do what you want. You can do your own choice. Oh, dili mahadlok sa Ginoo. Walay kahadlok sa Ginoo, dili mo obey sa mga pagtulunan nga lisod. So mauni ang lapad nga dalan. The way is easy, but it leads to destruction. Di ba? Klaro kayong pagkasulti sa Matthew 7:13 to 14. Ang kaning klase nga dalan, lapad, dali lang, but it leads to destruction. It leads to death, eternal death. It leads us to hell. Kung darita mo, lakaw, ani nga dalan. And kay lapad man siya, kay dali raman siya, daghan ang mo enter, mosulod ni ini nga dalan. Those who enter by it are many. Because walay mga obligasyon, commandments na buhaton. Kay imo ra man kaugalingon, self-ambition, you are going to do what you want, selfish na mga pagabuhaton, basta imo lang gusto ba? Wala kay kanang atimanon na mga responsibilities, commandments gikan sa Dios. So dali ra gyud kaayo. Mao ni ang mga walay pagsalig, mga walay pag-obey diha sa Ginoo. So, choose only one way or one path. Duha ra man. Kani bang narrow or righteous path or kaning wicked path that leads to death. So, choose. Kita ng mga Kristohanon, bisan pag Kristohanon ta, gitagaan gyapon tag free will sa Ginoo. Na pero, this is our privilege na kita kabalo ta sa kamatuoran nga naa ra jud ka klaseng dalan. O gusto sa Ginoo, gitudluan ta na kani yung righteous way ang atong pilion because it leads to life. Then take note, only few will enter. So buot pasabot di ay daghan gamay ra gid ang mahilangit. Then daghan ang maimpyerno. Kanang every time magampo ko ba kay Lord, luwas sa tanan tapos kalimutan. Pero naawag ko sila free will. Dili sila pwede pugson sa Ginoo. Maunang sa matter of choice. And naalang po duha ka destination. It's either heaven, eternal life, eternal joy, or it's either hell, eternal condemnation, eternal punishment, eternal torment, eternal suffering, eternal sadness and grief. Dito sa kalibutan, dito sa impyerno. So, mauni ang nature sa ato ang dalan. Nasabtan nato may igsuon. So, maunang, pag maingon galit ta, lisuda man imong Kristohanon, yes, kay realidad yun na according to the scripture that this path that we are taking is hard. It is very difficult because we have commandments to obey. We need to live a holy and righteous life, and living a holy and righteous life is very difficult in this world where sins are everywhere. Where sins will control you if you have no God na nag-reign sa imong hunahunag kasing-kasing. Because, tuong ta sa dili, kaning kalibutan, nakadestined na gud ni na ma-perish ba, mahanaw. So, mo nang
our life here on earth as a Christian is not easy. Atuan na gid nang dawaton. Dawat-dawat lang good. Dawaton na gid nato ha. Igsuon. So say mo ra ba niyang maka-backslide sa usa ka Kristohanon kanang kalisdanan. Lisod gyud. Lisod gyud mo obey pero mo man gid na ang kamatuoran. But Jesus nag-promise siya katong memory verse ni Pastor Lloyd, He has overcome the world. So ma-overcome pod nato ang mga kalisdanan. We will go through the kalisdanan but we will come out as victorious, as a victor. Amen. So that is the nature of our path. Okay, so natubag na ang unang pangutana, what is the nature of our path? The nature of our path is nalay duha lang ka klase nga path, narrow and then wide. Kaning narrow is difficult, few can find, and very hard. Then kaning wide is kanang easy, many can find, many will enter, but it will lead us to destruction. Remember ha, ang usa ka dalan naagid nay destination. Naagid nay paingnan. Dili ta maglakaw sa dalan na murarag wala. Kung ikaw nagkinabuhi ka na walay purpose, ani ka nga dalan nga wide, then naagi hapon nay destination. And that is to hell. But kung nagpuyo ka nga naay purpose uban ni Jesus, then ang imong destination is sa langit. Two paths, two destinations, mao na ang nature sa path diri sa kalibutan. Walay tulo, walay upat ha, duha ra gyud. Next, pangutana. How to guard our path? Unsaon man na atong bantayan ang atoang dalan na pag-agian sa matag adlaw. Atong kinabuhi ba? Unsaon nga ato ang bantayan ang dalan nga atong lakwan aron atong kinabuhi is protected always by the Lord. Atong kinabuhi is kanunay nag-experience of high quality of life, abundant life in Christ Jesus. So, kita ang tanan agrita na nagalakaw ta karon sa narrow path. Amen? Amen. Amen? Amen. Narrow path ta ha. Ayaw mo ng wide path ha. Narrow path that is hard but leads to life and only few can enter and find. Okay, so how to guard our path na kanunay gyud ang atoang ginalaktan is righteous path that leads to life. Unsaon man na taga-adlaw gyud kanunay ta nagalakaw, dili ta lost, wala ta nagalakaw aning wicked path. The answer is through Jesus. How to guard our path? Number one answer is through Jesus Christ. In order for us to protect our daily ways, our daily actions, our daily life, the path that we are taking, we need Jesus. Okay. So atong basahon or naka-memorize naman ang uban sa John chapter 14 verse 6. Ato ning sabton, nganong si Jesus ang atong gikinahanglan aron mabantayan nato kanunay ang atong dalan kay usahay ra ba kaning Kristohanon bistagaan na tag-wisdom mahimutang foolish nagalakaw na di ay ta sa dalan nga paingon sa impyerno. So kinahanglan taga-adlaw bantayan nato ang atong dalan. Pinaagi diha kang Kristo Jesus. John 14:6 ningon diri. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So ningon si Jesus, siya ang dalan paingon sa Dios, paingon sa langit kay asa man nagdwell ang atong God the Father. Wala man sa kalibutan, naaman sa langit, mo nang siya ang dalan, paingon sa langit. I am the way. Then He is also the truth, and He is also the life. Now, masabta nato diri, na pinaagi ni Jesus na siya ang dalan, siya ang kamatuoran, o siya ang kinabuhi.
na kung ato siyang paharion ug siya ang magkontrol sa atong kinabuhi sa matag adlaw, then we can guard our path. Na sure bulgyod, sure kita na matag adlaw galakaw ta sa righteous path that leads to life, that leads to heaven. Mauna ang John 14:6. Pinaagi ni Jesus, we will guard our path. So, ato ning sabton, Jesus is the way. Jesus is the way, meaning, kung imong laktan ang righteous path, kauban si Jesus, unsa man ang finishing line niini? Unsa ang destination niini? The prize. The eternal prize. Unsa ay ang goal nganong nag-antos man ta na magkinabuhing bahalag na ay kalisdanan, bahalag na ay suffering. Kay naatay goal, di ba? Pag may eskwela gali tag high school, elementary, college, samot na college, naatay goal na pagkatapusan, graduation na, maka-angkon tag diploma, maka-angkon tag certificate, na apadyoy uban ng mga honor, highest honor, cum laude, summa, magna, ano ba? Kay mauna ang atong goal. Bahalag magkalisod ta sa college, magka-nosebleed ta, dugay ta matulog, magkabilar-bilar ta, asab-an ta usahay sa professor, kanang pakaulawan usahay ta, usahay mabagsak ta, pero don't give up. Kaya nga naman naapay chance nga makagraduate ka kay mauna imong goal. Mo nang kita nga Kristohanon, naapod tay dapat goal. Naatay dapat lang tawon nga mao ni akong prize na bahalag mag-antos ko aning kalibutan na at the end I will see the prize, and that is Christ glory. Glory, glory ni Kristo na sa iyang pagbalik maangko nato ang eternal life. Tagaan tag glory sa Ginoo na mahilangit ta ba? Mao dapat na atong prize. Mo bitaw samtang nagtuon ko ani gahapon nakahilak ko Lord. Nalimot ko. Sige na ko reklamo sa mga suffering, kapoy na ko. Wala ko kahuna-huna nga naaman day prize. Naaman day ko'y prize na i-await hulaton Lord at the end. Naaman day ko'y goal nga nung nagkinabuhi ko na bahalag na asa kalisdanan. Naaman day ko'y prize Lord na gihulat. Mauman day ni ang akong goal. So unsa man ni na mga prize? Unsa ni na prize? Atong mabasa diha sa Philippians chapter 3 verse 14. Kasi unang makabasa or makita. Verse 14. Verse 14. When I think of this, I fall to my knees and pray to the Father. Let's look it up. Philippians 3:14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. I press on. Mupadayon ko, push forward ko, move forward ko toward the goal. Naatay goal. Do not walk in a righteous path aimlessly na murag wala lang. Ikapoy na ka, murag obligado na lang ka na wala ka na excite pa sa goal, sa prize. Naaday prize at the end. Diba? Si Bishop, naangko na niya ang prize. Dayon, dili lang na sa kanang maabot na ang judgment throne, kanang mag-judge na si Jesus sa kalibutan ba? Sa katong dautan o dili dautan, sa katong tanan, nangamatay naman, or sa katong buhi pa, kanabataw katong kanang judgment throne of Jesus. Kitang tanan, i-judge ta sa Ginoo, rewardan ta sa Ginoo. So naay prize, naay gali crown of glory, naay crown of righteousness. Kana ba? Kana na prize, then igsoon ang pinaka-important gid na prize is ang eternal life. Bahala na sila. Bahala na ng mga dautan. Bahala na ng mga kisa may nakasakit nato, nakahatag nato pain, nakahatag nato og depression, o kinsa man ang kanang bisan wa tay gibuhat nagbuhat sa tuag dautan. Bahala na sila sa ilang lantaw ning prosper sila ning kalibutan na
when Jesus will come, unsa na sila? Aha sila padulong. Diba? The real prosperity is after our life here on earth. Na makauban nato ang Ginoo sa langit. Bahala ang ilang lantaw tukatog sa mga wicked, walay pagsalig kahadlok sa Dios is ning prosper sila na nagmalipayon sila, bahala nagbuhat sila dautan. Nagmalipayon sila, pero temporary lang. Pag-abot sa judgment, pag-abot ni Jesus, luoy kaayo sila kay wala na chance. Di ba? Sila ang luoy, dili kita. Lang lantaw nato karon kay luoy kay ta kaam. Ngano gaobi-obi sa Ginoo, ngano uta nag-suffer para ni Jesus, kinsa man na si Jesus. Dili ka mubalos para ni Jesus. Yes, mag-suffer magita kay mo man ang realidad para makita ang atong kahayag, makita si Jesus tong kinabuhi. But at the end, naa magud nay price. It will not be our labor, our suffering, our pag-antos, pag-agwanta will never be in vain. But it will be rewarded. And that is eternal life in heaven. Napad yung mga laing reward. Crown of glory, crown of righteousness, and whatever is that. Diba? So ayaw ibaylo ang imuhang price para anang mga dautan nga nagbuhat nimo. Dili maayo na nakapasakit ninyo, nakabugat sa imong kinabuhi. Press on toward the goal. Munang ningon si Peter, di ba? Ay si Paul nga, kanang, sa galito, lumot ko. Isa. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Chapter 9 verse 24. 2:27. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to reserve a perishable wreath, but we an imperishable, dili madunot, incorruptible nga prize. So I do not run aimlessly. So verse 26, I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So, gihulagway ni Pablo ang ato ang Kristohanon na kinabuhi like a race nga naay discipline ba? Na at the end, kung imong i-control imong lawas, disiplinahon imong lawas, imong bitawon ka ng i-focus imuhang una-huna, right mindset na bahala, gikapoy na kagdagan, hawoy na kaayo, murag nag-grab na imong muscle, asa man dapit nag-grab, imong mga tuhod, imong mga muscle sa leg, sa thigh, nagpakapoy na kayo, gabi na kag siningot na kay ka, murag kaundangon na ka, pero di ka maundang. Kaya nga naman, naa kay right focus, right mindset nga naa kay goal. O kana ang kana is kanang crown or pag-obtain sa prize. But only one receives the prize. Kita tanan, nagalakaw ta, nagadagan ta sa Christian race to receive the prize. Amen? O kana nga prize igsuon, incorruptible or imperishable, dili madunot, dili mawala, dili makorrupt, dili mahanaw, but eternal na siya. And that is our eternal life in heaven. Amen ba? So igsuon, kung nawala ka sa imong focus karon, then this is an encouragement from the Lord that you must ibalik nimo imong focus. Ibalik nimo imong focus matag adlaw that you need to take a righteous path every day because you have this prize na gihulat, and that is eternal life. Sama ni Bishop ba? Di ba si Bishop ba, nang kahunahuna nga mamatay na siya atong nga panahon? Di ba? Kaya ang kamatayon is sakalit lang ni kinabuhi, di ba? But, sure ta nga,
nadawat na ni Bishop ang kana nga imperishable prize because he ran the race faithfully like an athlete. Bisan ulan to siya ang tugid siya suking, ang tugid siya mga event, mga Christian na mga gatherings, bisan sakit na ay usa to yang gibati kanang murag na mild stroke siya, dili na ang iya katupad yung nakapimple siya diri sa ilong na iyang baba kay dili kanang namaga. Nagwali gihapon siya dito sa Anchor Bay na headquarters kay kuan man to murag seminar ba to or convention. Kana ba? So, we need to live faithfully. We need to take the righteous path faithfully so that ang prize atong ma-obtain. So, kana ba mo ni atong hope? Mo ni atong paglaom. Na dili da ita defeated. Dili da ita victim, but we are victim. Amen? Bahala na mga dautan sa ilang unang-una nang prosper sila, but no, that is not a real or true prosperity. Amen? Amen ba? Amen. Next. Alas na lang ni ako ni tiwas sunod. Okay, how to guard our path, diba, through Jesus? Because Jesus is the way, the truth, and the life. So, nakasabot na ta sa way. That si Jesus ang way, kung lakwa nato ang atong dalan, kung kinabuhi sa matag adlaw, kauban si Jesus, then naatay gihulat nga price. Una-hunahon nato, nga naay price ka nga gihulat sa dalan na atong pag-agian. Amen. Praise the Lord, na ay nangabot ng mga bago. Next. How to guard our path is through Jesus because Jesus is the truth. So Psalm 61 to 62. Jesus is the truth according to John 14:6. Dayan, ato ang basahon pod ang Psalm 61 to 62. 61 to 62. Praise the Lord. Psalm 61. Psalm 61 sa hantod sa verse 1 to 8. Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I, for you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. For you, O God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Ang buntag Sergios and Marian. For you, O God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Prolong the life of the king. May his years endure to all generations. Dangerous, life is dangerous. May he be enthroned forever before God. Appoint steadfast love and faithfulness to watch over him. So will I ever sing praises to your name as I perform my vows day after day. So ang tema di ay sa to Sunday School Run Sergios at Mamarian is guarding your life by guarding your path. So atong bantayan ang atong dalan. So nanata sa truth. So atong masabtan diri sa verse 7 kay kang kuan man ni prayer man ni King David sa panahon nga ning rebelde sa iyahayang anak si Absalom. Then naglakaw siya. Nato siya sa wilderness. Nagtago siya kay patyon siya ni Absalom. So ningon si David diri sa verse 7. May he be enthroned forever before God. Na ang kinabuhi sa hari kanunay naa niya ang magkuan ba dili ma-stop ang dynasty ang iyang pagkahari sa kinabuhi niya o sa iyang mga ancestors. Appoint steadfast love and faithfulness to watch over him. Kung mabasa nato na to watch over him, meaning ang mercy o ang truth or ang pagkamatinud-anon sa Dios maoy magabantay ni King David o kitang tanan nga nangalagad ni Jesus. Kaya siya, appoint steadfast love and faithfulness
to watch over him. Now, kung atong una-unahan, kung dili pa matinud-anon ang Dios, ambot na lang asa ta karon. Basi naa ta karon sa bisan asa naglaag-laag unsa man ang atong gibuhat nga dautan. Kay ngano man wala na dayta nagalakaw sa righteous path. Kay ngano man kung dili maluluyon og matinud-anon ang Dios, pasagdaan na ta niya. Dayon, basi naa sa atuha, example, kung dili matinud-anon og buutan ng Dios, mahigugmaon, basin dugay na ta namatay. Sama ni David ba? Kung dili pa matinud-anon ang Ginoo sa kong kinabuhi, dugay na ko napatay. Kung wala pa ang pulong sa Ginoo sa kong kinabuhi, dugay na kong patay. So, it is our protection. The truth of the Lord or His faithfulness, meaning, will protect us, will guard our path na kanunay ta nagalakaw sa righteous path. Ang pagkamatinud-anon sa Dios, mooy nagprotect nato ha. Mooy nagprotect nato mga igsuon. Aron magalakaw ta sa righteous path. Now, kung maginahi kasi mong ulo, dili ka mo obey niya. Kay anak manggihapon kaniya. Disiplinahon kaniya. Aron makarealize ka, hala, di na ni maayo ang dalan na kung gilakwan ba. You have this chance to repent because you have still life in you. Dili kwaon sa Ginoo iyang promise nimo na iya kang anak. Dili kaniya pasagdaan. Amen? So the faithfulness or the truth of Jesus will protect us so that dili ta mobiya sa righteous path. Padulong ta sa langit na atay prize na gihulat. And that is eternal life. Kay kung wala pa ang pagkamatinud-anon, ang truth ni Jesus, ambot lang asa ta karon. Asabta nato maigsuon, the truth of Jesus and His Word will protect us, will protect our life, will protect our path. Amen? Amen. So, sunod mga igsuon is we will talk about life. Okay, so Jesus is the way, man, the truth, and the life. So that masabtan nato, matunan nato na we need really to guard our path every day. Kaya duhala ang dalan. Unang dalan sa mga bago pa naabot, unang dalan is kaning narrow, Matthew 7:13 to 14 na siya mabasa. Narrow, difficult, only few can find, and it leads to life. Ang ikaduhang dalan is wide, easy, many will enter, but it will lead to destruction or to hell. So choose only one. Righteous path that leads to heaven or wicked path that leads to hell. So, kitantanan, agree ta ha, na ato ang laktan is righteous path. Amen? Amen. Amen. So, ora na, kisay na ay ikadugang or mga pangutana, ay pa mo ako sa mga pag-ampo. La, is the Lord. Sige, mag-ampo ta. Lord, thank you for your word, Ginoo, na among nasabtan karon. That we need to abide in you, Jesus. We need to really walk our path daily. Kauban ka, because you are the way, you are the truth, and the life. Because we need to guard our path, we need to guard our life, because life is very dangerous in this world, Ginoo. Daghang mga Kristohanon nga na-backslide, daghang mga Kristohanon na wala na sa pagpangalagad kanimo. But we thank you, Lord, because you are protecting us from this. Na we need also to do our part, Lord, to do our responsibility, na magmaigmat, maging watchful, Ginoo. Pinaagi, Lord, kanimo, Jesus, na ikaw din mag-control sa among kinabuhi. That we need to trust and obey you every day. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, and kasunod pa ng mga Sunday, salamat, Lord, na kani mas masabtan, makatuon pa mi, o salamat na naagid ni Rema, maghatag ni kinabuhi, Lord, kanamo, Ginoo, na kami, Lord, mahimo yung watchful kanunay. I-apply namo ni sa mong kinabuhi because we have this prize, Ginoo, na amo ang goal, Lord, and that is eternal life. Na amidst, Lord,
bisan paaning mga kalisdanan Ginoo, because this is reality, lisod gyud ang kinabuhing Kristohanon. That is what you said in your word, Ginoo. But bisan paglisod, Ginoo, na may price na gihulat. And our sacrifices, our sufferings will never go in vain. But Ginoo, naa ni reward. And that is eternal life. Ug uban pang mga crowns, Lord, na imong i-reward ka namo sa imuha sa panahon na mag-judgment day na Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong. I pray na ma-apply din namo ni sa imong kinabuhi. In Jesus' name, amen. Wala man si Jenelo. Kaya nakuan daw siya, sakit daw iya, tigil, pero masimba daw siya. Praise the Lord. Praise God. Ano sa pagpaka ng mga be? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige. Ito na yatag ang pananigalong kay Junilo. Okay na ikaw? Kaya mo yan. Ang pamatalo. Praise the Lord. So, karon, nalit jud may gamay kay grabe yun. Sakit kayo ang pamaol sa kusog tindog. Grabe na samutan. Manindugtan. Taon na to ang kumusta pagaksa? Madto na kita sa tong mga kadaugan. Kay sayod ko sa tibok simana, aduna kita daghang mga kadaugan. Pag-abot nato diri simbahan, kadaugan nato na tungod kay nagbalampuson gyud ta, safety ta nakaabot diri sa balay labanan sa atong buhay nga Dios. So,
Kung kinsa yung nang mutindog mo, yung panalangin sa atong buhay nga Dios. Gawas-awas nga panalangin. Salamat ang Ginoo kung maayos na Dios. Salamatan sa kanto kung siya ang Dios na guide din sa mga hanglan. Tarong semana, kabalo ng motor, kaduhan ng ayo. Break sa mga gipid. Kaya pag naniyon yung motor, sabi ko, burutuan. Reaksyon ako, kabalaka. Pero alam ko ba nga, mga balata ko, ako yung unang medyo sa kuwali. Kuwalan, yun ko sa ginawa ng pagkagabihin. Kaya pagkuli na mo, Lunes, siguro. Ay, Merkulis. Merkulis, gabihin. Pagkuli na mo, i-flat na gino'ng motor. Ano nga, yun mo sa gino'ng Lord. Kaya bahala mag-provide sa among pinangunan ng mga kay hindi pwede mag-iit. Maalis na, hindi ng motor. Pinahanglanon di kayo mga napasalamatan ng mga Ginoo bisan tulog mahal kayo ang ligid ang Diyos gina provide sa among kinahanglan. Maraming balik yung makaandong mahal sa among Ginoo Diyos. Salamatan ako Ginoo, dito kayo at muhin, patitiman na, dito kayo yan. Kumasi, anak ko po, ako mabalong yayin. Lakan ako Ginoo sa kayuhan, dito kayo matiyakad. Sa dili may tawad mo yung drive dito po. Gawin kayo, salamatan ako Ginoo sa protection ko sa inyo na iyakad. Namin, kanang gipit na lagi mo kami nilaguli ang nilalo sa Ginoo. Ang kanang maya, sa buhay sa mga pagkakilano, sa puso, kanunay, yata, sa tibor, nilalo sa Ginoo. Salamat po sa Ginoo sa last week o parang gawin sa solusyon sa Ginoo sa mga tao na matagyod. The Lord, dayon, salamat po sa Ginoo sa puso o sa wisdom o sa pagdisiplina sa Ginoo sa hindi na magsinigay lang sa pagkao. Ginoo lang, basic Ginoo, movie ko, o yan. Ikaw ko sa Lord, ako'y namin. Nakakanong lang nga na hindi makagawa ng hindi, pero kahit ako'y patay. Yan ko ikaw, sa kalabang, sa lasa, pagkul ko kang labakay. Isikot ko, sa mamahin, latang, washing. Kung tagsakamot lang ba sa walang iwash, makalabang na nasa mga tubig. Maganda mo ko sa'yo, wala tubig iugas. Lord, ikaw tagpray ko Ginoo. Salamat sa Ginoo dahil mahal ko na. Every time basa ko Bible, yan kong i-review, yan kong i-correct, salit lang. Kana itaw, brother ko yung napasama vlog ang simbahan, ang personate. Ako na ako sa struggle na ako, correct ko sa Ginoo. Because delay is not denial, but it's just a preparation. Kailangan ko ba? Pero mag-iisip kayo mo sila, diba? So, correct ko sa Ginoo na and this week na learn na ako na Lord, bahala, wala na may kwarta sa wallet,
ko sa karibang sa pagbibihatag sa semana ay semana pero last week grabe ko rin may ginagawa niya kung kaalam sa pag-quiz ng exam sa mathod good dahil wisdom sa mata ng daan sa Lord section din episode pero di may akmari sa bahay rin mga kadaugan. Wala na. So, ako gihangyo si Pastor sa pag-ampo sa atong mga kadaugan. Ang lumot ang ulo lang sa mahal mo malamig nun. Diyos ng bimbalaan, salamat Ginoo sa mga kadaugan ng gihatag ka namin mga salamatan ka na mo, ikaw ang Diyos sa mga kananayon, sa kita, sa iyong pagkakahanan, sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo, na ikaw sa mga kananayon, buhi na Diyos na kong kinagara, kahimo gyud ka sa pag-perform Ginoo sa iyong mga saan sa mga kinabuhi, sa dili minimo kasagdaan, iliyaan ka mo. Nalaykon ka Ginoo, iuli ka imong tanan ibaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Karon madto kita sa to ang mga tithes and love offering. Nay, mahal to. Awit. Sa atong kantahon ang hatag sa kalipay. Buhatag sa kalipay, iya sa Ginoo. Buhatag sa kalipay, uban ang bago. Dahil mo na requesting na Linling to pray for our tithes and offering. Salamat kay Jesus, kay Ginoo na pagbalik na Ginoo, this word for you. Salamat Lord, kay ikaw sa mga pulong, that you're going to bless all the cheerful givers. Salamat Ginoo. Sugod ni ang tao ay pray for nila, nalangin sa mga kamot, na sa tanang mabuta na ang pagkakon, na mga bless, sa mga isang, Ginoo, all the blessing will be upon us. Salamat Ginoo sa mga panalangin, sa pagkaroon ng Amen. O karon, madto kita sa mga pagdayig ug pagpasalamat sa atong Panginoon nga Dios. Andam na ba ang tanan nga magdayig sa atong Panginoon nga Dios? Amen. Hallelujah. So, kung hatang sa atong praise and worship, talikay. Atong pagpakan atong Panginoon nga Dios mga isod. God is good. And all the time. Ang yang sa tanang pagpanindo.
Jesus sa imong ulo, gidahili kami mong dugo. Nagsabang na mo sa lawas mo, kapuso sakit iantos mo, naluwasan kaayuan ako. Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang magawad sa among pagsimba. Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang magawad sa among pagsimba. Di mo ang tanang pagdaig, di mo ang tanang tugon, ang purong sa himaya, kung kadugana, di mo ang
sa tuloy ko sa story. Diyos naman, sabihin ka natin, simula ang tanang buong simula ang mga pagdahay o pagsimbag, salamatan ka na ako, pinipasensya ng mga kaliwanag. Salamat Lord na wala kini mo pakyasan. I-allow ni mo ginoong puno ng isang pasensya. Ginak na ang iyong tulukoy na mo kung buhay ka na. Yes, Lord. Salamatan ka na mo sa Diyos. Din kami nakahimo sa pagpasalamat diyan na mo. Salamat kay Ginoo kay mga pasensya na wala wala lupan. Sa gitak na Ginoo sa mga kasapa mong iyong gidapan nimo sa iyong mga kanang katungganan Ginoo buhay niyo sa pangalan sa bahay. Anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi nakadawat sa iyang bahin, may manog amen. 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 O karon, wadto kita sa pagpaminaw. Ang pinakasentro ninyo itong panimbahon, ang pagpaminaw, ang pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay matod pa sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi lamang sa pan, kundi sa mga pulong nga mga gula sa baba sa atong buhi nga Dios. O karon, akong ihatag kamo sa atong tibuwali, Pastor Lloyd, atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsuon. Praise the Lord. Ato pagpakan itong buhay nga Diyos mga igsoon. Praise God. So niining taknas, kabutagon, ang tanan ba malipayon igsoon. Kinsay nakadawat sa iyahang bahin. Ingon sa prinsipe na. Praise the Lord. So niining taknas, kabutagon, mga igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo ba? Ako nang lumbuman nila sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 24, dito sa verse 12, verse 13, ingon ba na ang gugma sa kadaghanan, verse man isa, ang mga puhan, si Europedo, na di na ko malimtan ba na mao gini kanunay iyang verse. Mao ni kanunay iyang verse na sa Matthew chapter 24 verse 12 to 13 ingon nga ang gugma sa kadaghanan umugnaw, pero siya nga mababilin manghutay mao rin maluwas. So, ato ba makita nga naata karon sa panahon nga kuan ba kanang sa term sa word na kanang giayag ta sa Ginoo. Kung kinsag yun ang magpabilin niya kanila. Naata sa panahon karon nga gi-allow sa Ginoo ang mga pagsulay sa palibot, mga kalamidad sa palibot aron makita yun. Nato ba? Kung kinsag yun ang mabilin sa pagpangalagay sa Ginoo. Kaya ino ang Biblia, ang pabilin o mulahong kay mauray maluwas. So asa man ta igsuon ani? Ato bang sa school nila hinumduman na to sa itong pagpangalagad sa Ginoo natay goal. Usahay, mubati ta o katapoy, kaluya sa itong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay makalimot ta ba? Nga, kanina na itong pagkinabuhi ng Kristohanon na ani tay goal ani di ay. Dili kay ibisan din matulad natin ko. Dili ra na mao. Dili ra kay matulad sa simbahan kay magpasalamat sa Ginoo mo kay kundi nari tay goal na dapat itong mahinumduman na makatabang nato na mapabilin ta diha sa Ginoo. So, ining taknas kabutagon mga igsoon, kung doon tayo mga Biblia, ato na ta sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa itong buhay nga Dios. Kung doon tayo mga Biblia, ato nga plihon atong Bible diha sa Juan, sa John chapter 15, verse 5. Sali siya kakumon nga verse sa Bible. John chapter 15, verse 5, ingon diri, I am the vine, ye are the branches.
He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Balik ko na ko pagbasa, abide, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Kando ko itong mga ulong, kaamahan ng mga langit nun, Diyos na laming balaan, Ginoo ninintak na sa kabutagon. Lampo biha kanimo nga ikaw, O Diyos, sa mga abdi sa mong nauna o kasing-kasing, Ginoo. Nag-aay may Ginoo o lalong nga pagsabot sa imong mga pulong, kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong. And Father, samtang mga padayon, kurang nami sa imong hangul of fire, tabunin mi sa imong hamil na dugo. Walay buhat sa kaaway mo balampuson sa mong kinabuhi. Ining takna amahan kami nag-ampo diya kanimo nga ikaw ang gapadayon magapamuhat sa mong kinabuhi samtang amo ang patalinghugan ang imong mga pulong. Dalaygon ka, Lord. Use me, O God, to speak your word to your people. In Jesus' name. Amen. So, ining taknas kabutagon dadong na kustima luhat, abiding in Jesus. Abiding in Jesus. Kanang magpabilin ta diha sa Ginoo. Kasi kaingon ko na ganina, ingon ang Mateo chapter 24. Verse 12, gikan dia sa verse 12. Padulog sa 13, unda, sin will rampant everywhere, and the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Siya nga magmulahutay, magpabilin, oray maluwas, kaysa katapusan mga adlaw, sa katapusan mga kapanahunan, budagsan ang sala, mahimo nga normalize ang sala sa kalibutan. Ang sala mahimo nga katawanan at tubangan sa tao. Himuon og jokes, pero ingnon ka ikaw igsoon. Ang pulong sa Ginoo ingon, siya nga magapabilin diya sa tungbuhin ni Dios, siya nga mulahutay sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Maoray maluwas. So nining taknas kabuntagon ang atong tema ingon abiding in Jesus. Pagpabilin diya kang Kristo. Sige ko kamutana sa Ginoo ano, Lord, nga kaniman imong mensahe. Unsay imong gusto ipaabot sa tag-usa kanamo. So dire na ako'y nasabtan nga duha ka butang nga istoryahan. Kanang ginaingon diha nga the vine. Kanang sa verse 5 ingon na I am the vine. At ug ang isa kanang branches. Duha ang iskutan diha kanang vine o kanang branches. Kanang vine na mo'y nag-represent ni Jesus. The source sa tanang spiritual life, source sa tanan nimong gikinahanglan, mao'y nag-sustain nimo sa tanan sa imong kalayahon, mao'y nag-provide sa imong gikinahanglan, mao'y naghatag nimo og purpose sa imong kinabuhi, mao'y nagtiya nato sa matag adlaw. Kanang the vine, the giver, mao'y tighatag, source nato sa tanan natong gikinahanglan. O kaduha kanang branch, kanang sanga, na nag-islot nato na receiver sa kung unsay naa sa Ginoo, kung unsay naa ni Jesus, kanang branch nga nag-represent nato nga mga magtotoo nga mo'y mudawat sa tanan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, sa ability, sa mga skills, kanang sa mga panalangin, kung unsa imong gikinahanglan. Kita na nga sanga. Mo nang giingon diri sa pulong sa Ginoo, abide in me, and my words abide in you. He shall ask what you will shall be done unto you. Pagpabilin tayo sa Ginoo tungod kay sa panahon nga pagpabilin tayo sa tungbuhin nga Dios, ingon ang pulong sa Ginoo. Magkapangayo ta bisan unsa atong gusto pangayoon. Kung pagabuhaton sa tungbuhin nga Dios. Abiding in Jesus. Nangutana ko sa Ginoo, Lord, unsa da ay mo pasabot ang abiding? Sa diha nga sige ko, nangutana sa Ginoo, unsay mo sabot ang abiding, pagpabilin diha ni Lord. Ito na ko nasabtan nga ang bote pasabot ang abiding is a continuous relationship.
diha sa Ginoo. Abiding is not a one-time event. Kanang pagpabilin, dili na siya one-time event lang. Nga, napabilin ka diha sa Ginoo, sa pagpangalagad sa Ginoo karon, pagkaabot sa pipila ka mga higayon, wala na po. Pero, diha na po nasabtan nga, pagpabilin diha sa Ginoo, usan na naka-continuous relationship sa pangbuhi nga Dios. Nagpasabot nga dili na sa one-time event, baka continuous active connection that requires ongoing effort. Kanang continuous relationship diya sa Ginoo og nag-requires na effort. Dili nang tumpahanan sa iframe. So, kanalay, mao na ang quote pasabot sa abiding. Abiding in Jesus. Pagpabilin diya sa Ginoo. Usa ka relasyon na wala maputol, di mahunong. Mao na ina. Mao na nga nangutana pag ipumutol sa Ginoo, Lord. Kung saon man. Na makapabilin mi diya kanimo or usay kinahanglan buhaton na mo para ma-apply na mo ning pagpabilin diya kanimo. Yes, kabalo na ta. Lumao ni ang gusto sa Ginoo. Na magpabilin tayo kaniya. Kaya iwan ang pulong sa Ginoo, for without me, hikan doon natin. And mga na yung realidad sa kinabuhi. Na kung mahimulag na ganita sa Ginoo, mahimo nga katong kinabuhi, di na masabtan. Magkagubot na. Usahay ganit, gubot pa itong kinabuhi, bisag nagalagad na kayo sa Ginoo. Samot ka kung wala na tayo sa itong buhi na Diyos. Wala na tayo proteksyon, wala na tanan. Ingon ang Biblia, usa ka delikado nga butang nga maambak ta gikan diya sa kamot sa itong buhi na Diyos. Kana ang word nga maambak ta ba, i-disconnect na itong pagwalingin sa Ginoo. Kita magpabilin diya sa itong buhi na Diyos. Delikado kayo na siya, mabutang magsuon. Kuna nga sigo pangutana sa Ginoo, Lord, unsaon man. So pangutana karon, what are the application sa itong buhaton para magpabilin ta diya sa itong buhi na Diyos? Una, prioritize your relationship to Jesus Christ. I-prioritize ang imuhang relasyon diya sa Ginoo. Ang pangutana, kumusta itong relasyon diya sa Ginoo? Kumusta ang personal relationship sa Ginoo? Okay pa ba? Lig-on pa ba igsuon? Kumusta? Ikaw rin makatubag na dira sa imong lingkuran karon. Kaya ikaw man ang kabalo kung saan kumusta imong relasyon na sa Ginoo. Karon ang panahon nga we need to check our relationship na sa Ginoo. Kung gina-priority ba nato ang Ginoo or ang mga butang aning kalibutan na. Pero sad to say, there are many times kung ginabuhi, mas priority na to ang mga butang aning kalibutan na. Mas priority na to kung unsay mga gipahatag sa Ginoo sa tuwa. And some sahay nahimo nga nag-cause na nawala ka sa pagpangalaga sa Ginoo tungod kay mas higugma pa nato ang mga panalangin gihatag sa Ginoo sa tuwa. Imbes nga gipanalanginan ta sa Ginoo para mo pabilin ta sa pagpangalaga sa Ginoo, mudot-dot ta magpainiton ta, magkalayo ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Sad to say, ang uban nahimo nga nagkalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman, tungod kay dili na nato priority ang ato ang personal relationship sa Ginoo. Nakalimtan na nato ang ato personal relationship sa Ginoo. Kay focus na kayo sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Focus na kayo sa mga buluhaton na dili iya sa Ginoo. Kabalo mo katong seminar, atong pastors conference, atong October. Dito na mo na-realize nga daghan kay may ginabuhat nga dili na day buluhaton sa Ginoo. Abi na mo nagtrabaho kami, nag-ministry mi para sa Ginoo. Pero dili di ay wala na di ay
Dito na mo na-check na mong kaugalingon nga wala namin napabilin sa kabubuton sa Ginoo. Na-disconnect na namin sa Ginoo. Among una-una, okay pa mi. Nagtrabaho mi para sa Ginoo, pero sad to say, nagkabuhat mi og daghang mga butang na dili iya kabubuton sa Ginoo. Reality check. Wala na ta. Pangutan na karon unsaon na idato nga mag-prioritize nato ang atong relasyon sa Ginoo. Kumun ay na verse. Sa Mateo chapter 6 verse 33. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala kasi mingon mo bala. Kuan man nga verse pastor nag-isgot na ako pagpanalangin sa Ginoo sa ako. Ingnon ko ikaw igsoon kani nga verse wala lang ni mag-isgot sa paghatag sa Ginoo assurance nato about sa mga panalangin nga itong ihatag sa mga butang nga itong kinahanglan, but it talks about prioritizing our relationship with Jesus above all things in this world. Igsoon. Kaya kung muingon ta nga nahisgot ra yung panalangin, iingon ta sa Ginoo nga but seek ye first. Dili ta moingon ang Ginoo but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya panalangin man ha. Mao ni kasagraan ang teaching karon nga panalanginan ka sa Ginoo basta mangani ka nga anak ka, muhatag ka. Panalanginan ka sa Ginoo tinuod na. Pero nawala di ba? Kang imong relasyon sa Ginoo. Personal relationship nimo sa Ginoo wala. Tungod kay naalis dan sa imong desire nga kung manginani ka, muhatag ka, panalanginan ka sa Ginoo. Nakasimba na lang ka kay panalanginan ka sa Ginoo. Dili na mao ang pagsimba igsoon, ang tinuod nga pagsimba mao ni. Pag-build og relationship sa Ginoo. Ano usahay pag makadungog ko og kananay masimbahan nga sintod ko bibi. Ulit po. Kimura mao na ila ba ang alamin mo gatasan nila kung ito. Dili kaya ang pagsimba diya sa Ginoo, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong pagpabilin sa pagpangalagad sa Ginoo, wala na nagpasabot. Anang ang mga butang, kung dili, napabilin ka sa pagpangalagad sa Ginoo, tungod kay gi-prioritize na to ang ato ang relasyon sa pagbuhi nga Diyos igsoon. Amen. Blessings will come sa panahon nga ma-establish nimo ang imong relasyon sa Ginoo igsoon. Sa diha nga mahimo nga malig-on na naka-intimate relationship sa Ginoo. Tanan nimo nga maayong sa Ginoo igsoon hatag na niya. Sa panahon nga makamao na ka mo higugma sa Ginoo igsoon, sa panahon nga ang imong paghigugma gisit nimo na sa Ginoo, tanan nimong pangayoon ihatag na sa Ginoo. Amen. This is how we prioritize our relationship sa Ginoo. Dili lang makita niya sa ginto nga naitugma ko sa Ginoo kinahatag dito. Wala na, dili ra na yung anak. Kung dili unahon gyud nato ang gingharian sa Ginoo igsoon. Kung ang iyang pagkamatarong. And kanang tanang resulta na lang na sa atong pagpangalagad, pagpabilin sa atong buhay ng Diyos. Prioritizing our relationship, personal relationships. Pangutanan ako balik. Kumusta sa mong relasyon sa Ginoo? Shaky ba ni karon? Dili ba sana complicated ba imong relasyon sa Ginoo karon? Ikaw ni kabalo na. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Kaya kinahanglan na ito higugmaw na itong buhay ng Diyos. Sa tibok na itong kasing-kasing, sa tibok na itong kalag, sa tibok na itong usog, sa tibok na itong unang-huna. Ito nga itong una na ang paghigugma sa Ginoo. Una na ang pag-priority sa ato ang personal relationship sa Ginoo igsoon. We need to seek God first. We need to establish our
personal relationship sa Ginoo at ang paghigugma sa Ginoo. Abiding in Jesus. Pagpabilin niya Jesus. Ikaduha, usahaw na ito nga. Ikaduha nga application. Spend time in prayer and reading Scripture. Spend time in prayer and reading Scripture. Ingon ang pulong sa Ginoo, pray without ceasing. Nagampo sa walay hunang. Kabalo mo, naningon ang buhay na Diyos, pray without ceasing. Tungkol gusto sa Ginoo nga makikistorya ka kanunay niya. Gusto sa Ginoo nga sa iyaha ka kanunay magsumbong sa inyong mga problema. Gusto sa Ginoo nga maligpoon ang inyong relasyon duha. Gusto sa Ginoo nga mailhan pa nimo siya og kayo. Makaila ba ka sa usa ka tawo kung wala mo ka ng communication, yung magstorya, wala mo conversation? Dili nimo mailhan ang sa ka tawo sa iyang tinuod, mabatasan og unsa o kinsa siya sa panahon nga dili nimo siya makauban o dili nimo siya maistorya. Kay kung lantawon lang nimo ang usa ka tawo, mahimo nga ma-misjudge nimo siya kung unsa siya o kinsa siya. Pero kung naaga nimo yung conversation, uban mo kanunay, naamoy kanang nag-spend ka og time sa iyaha, pailhan nimo siya o unsa o kinsa siya. Kani mo na ko example. Please allow me to use kanang among kinabuhi ni Pastor Sheila. Atong panahon nga dili pa kayo may ay kung may sige namin kuban, na wala kami naminyo. Naay mga kinaiya ba? Di ba kanang mga minyo makarelate ani? Di ba kung wala pa mo naminyo, naagi mo yung mga kinaiya nga wala pa ninyo discovery ha. Sakto na. Tama yan. Di ba? Ako may mga kinaiya nga wala pa ninyo na-discoveryhan. Pero kung kanunay na mong kauban, sige na mong istorya, kada adlaw, namoy madiskubrihan sa matapusan ninyo nga inyong mga batasan nga wala ninyo makita sa una. Di ba? na yung mga inana. Mugawas na yung mga batasan nga wala makita sa una nga nigawas ko rin. Di na mga inana sa una. Anong karong inana naman ka? Naman, tungod kay nagkailahanay na mo. Ingon ana ko sa itong buhay ng Diyos sa diha nga mo spend ka og time sa Ginoo, mo spend ka more time sa Ginoo sa pagbasa o pag-ampo diya kaniya, mas mailhan mo siya kung kinsa o unsa siya sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Nana, spend time. Prayer is not just kanang pag-ampo diya sa Ginoo, but this is our constant communication sa Ginoo igsoon. When we talk to God, He will answer us through reading His Word. Amen. Sa diha mo ampo ta, tubagon ta sa Ginoo pinagi siya hang mga pulong. Rubi ang tested naman daghang mga higayon. Spending time in prayer and reading Scripture results in spiritual growth and a deeper, more personal relationship with God. Kanang spending time sa pag-ampo, spending time sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, mag-result ni og spiritual growth sa matag usa ka nato igsoon. Mo-result ni og lalong pa na relasyon nato diya sa Ginoo, more personal relationship sa Ginoo igsoon. Kay magkailahanay lang mo. Sige, mas malig-on ba inyong ban duha ba? It is important to spend time in prayer and reading Scripture. Mao gani ingon ang Diyos sa this book of the law shall not depart from their mouth, but kung sa ingon, meditate on it day and night. Pamalandungan, adlaw o gabi. Ano man tungod kay ang pulong sa Ginoo buhi ni kaning Bible, living word ni sa Ginoo, buhi ni. Matingala na lang ka bisag kapilaon ni mo ibasa. Every time na basahon mo ni mura ni buhi nga makikistorya nimo.
Sa una, hinahanap yung people na hinumduman ba? Ipalibutan, divisional na ko sila ni. Ipalibusyonal lang pa sila. Ibabasa lang ko sila Proverbs. Iba lang yung people. Pastor, ang Bible bro, kabalo kung sige, pangbuhat na ko sa semana. Isumbong nila ko pag Sabado. Alam nga lang dahil, doon lang na sa semana. Kaya lagi ko sir, ng Proverbs. Grabe lagi na, mura lagi siya kabalo siya. Nagunsa ko nga. Mura ko. Kaya isa to, yung ingon na nga. Mura siya nakabalo nga ng gawas ko sa eskwelahan. Tigibadlaw na siya sa pulong sa Ginoo. Yung anak, ang mensahe sa Ginoo igsoon. Buhi na nga mag-istorya nimo. Mao nang spend time in prayer. Spend time in reading God's Word. Kay makabuild niya sa itong relationship niya sa Ginoo igsoon. Katulo o katapusan igsoon. Practice obedience to His teaching. I-practice na ito pag-obey sa mga teaching sa Ginoo. This is hard. Apot isod ni bukat kayo ni. Kaya ang mayroon ka i-practice ito ang pag-obey sa pulong sa mensahe sa Ginoo. Isod ni, kabalo mo iwan ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomy chapter 5 verse 32 to 33 sa King James Version naman rin. Ye shall observe to do therefore as the Lord your God had commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left. So Moses told the people, you must be careful to obey all the commands of the Lord your God, following His instruction in every detail. Stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy. So it is important to practice. Wala nag-ingon diri nga kasaon nimo buhat. Wala nagpasabot nga perfect nimo kung unsay kuman sa Ginoo, pero ingon na diri nga practice. I-practice na to ang pag-obey sa pulong sa Ginoo. Ingon ang 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Ang pag-obey mas maayo pa kaysa ka na magsakripisyo ka, mag-antos ka. Pero lagi, tigarahan ka ng antos, ay siya mag-obey. We choose, kung ba, kanang hard way ba? Ginapili na ito nga. Instead of kanang easy nga pamagi. Sa'yo lagi mo sa Ginoo, obey. Obey. Obey His word. So study and meditate on God's word. Mao na ang pag-practice nato sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. Act on what you learn. Act on what you learn. Kung saan mo nakatunan sa pulong sa Ginoo. Kung saan mo nakatunan sa mensahe sa Ginoo. Kung saan ay ingon ang pulong sa Ginoo, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Pero kung kanang imong pagpaminaw, tama na ko na sa pagpaminaw, walay aksyon. May useless na mo na igsuon. Kung nag-iinom ka sa pulong sa Ginoo, sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Apply God's command in your daily life. A process that begins with a sincere desire to please Him. Kung gusto ka nga ma-please mo si Jesus, obey God's word. Dili masayon lang i-apply na to, i-practice na to ang God's word, ang pulong sa Ginoo, pero ingon ko ikaw, it's own process ni. Di hinay-hinay ni, dili ni pinakamit. Dili ni pareho sa silingan, ipusa na to, walang dayon. But it is a daily process, so, tigiinan ko sa pulong sa Ginoo, do what it says. Buhata kung unsay kiingon, ani. Dili lang kayo, sige lang nagbasa, sige lang pamalandong, sige lang paminaw sa mensahe sa Ginoo. Pero ang pinaka-importante is kinahanglan
act on what you learn. Buhato na to kung sa ato nakatunan. Buhato na to kung unsa atong nadungog gikan sa pulong sa Ginoo kung unsa atong nabasa. Igsoon. This is how we abide in Jesus. Mauni ang buhato na to. Kaya mauni ang application kung unsa na, kung sao na to nga makapabilin ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Let this be a reminder to each and every one of us that abiding in Christ, balik ko na po, abiding in Jesus is not a one-time event, but it is a continuous active connection that requires effort. So on, pintak na sa kabuntagon, angay na itong hinduman nga ang pulong sa Ginoo nga Ginoo sa last part sa Diyos. For without me, you can do nothing. Amen. Magbuhat na lang. That's why this morning, so balik ka diya sa atong buhay Diyos. Balik ka pa pangalagad tulad alay sa atong Ginoo. There are times na failure ka, stand up. Balik diya sa Ginoo. Na ay mga times na naluya ka, na-down ka sa mga pagsulay, bangon, igsuon. Ayaw sugot, kung mapabilin kaya, balik pangalagad sa Ginoo. Ayaw una-una ang istorya sa tao. Una-una yung kaugalingon nga, nakay goal nga gusto makabot, nakay goal nga gusto maabdan, nakay reward nga gusto madawat sa katapusan ng panahon igsuon. And madawat rin mo sa panahon na ma-abide ka niya sa panahon ng Diyos. Na kay mga pag-ampong gusto ka bagon din, abide in Jesus. Kaya mo lang puno sa Ginoo, abide in me and my words abide in you. And He shall ask what you will and it shall be done unto you. Buhaton sa Ginoo, just abide in Jesus. Dili man siguro karon na kabagon sa Ginoo, dili siguro ugmaon niya, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. But ingon po, ito yung ang puno sa Ginoo. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, just stay in the presence of the Lord. Pagiging niya sa pasensya sa Ginoo. Kita namin mo kinangalaga sa mga Panginoon Jesus mo. Ang Diyos mga panalangin sa mga pulong. Ako niyang yung tanan sa pagpanindog. Tundok ko itong mga ulong na igsorog ako sa pulong sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun. Diyos, galaming balaan, ipasalamatan ka na mo, ninitak na sa kabutagon, Ginoo. Salamatan ka na mo sa imong pagpanalangin, sa matag-usap ka na mo. Bisan pa sa mga pulong, sa imong mensahe, Ginoo, ninitak na. Kaya ikaw, nagpahinumdum ka na mo, mga kapabilin, hindi kanimo pada. Salamat, Ginoo, ikaw ang Diyos, magapamuhat, sa matag-usap ka na buhay ka na mo. Let this word, O God, be planted in our hearts and mind, Lord. Hindi lang ni mga labay ng tawang Ginoo. Kapag-accomplish niyo great things ang kinabuhi. Inintak na, Father, I am praying for all your sons and daughters na naakaroon. Ikan sa pinakabata, ngadto sa pinakahamtong Ginoo. Na ikaw, magapanalangin kanila. Whatever the desires of their heart, Lord, I pray in Jesus' name. Na ikaw, ang Diyos, magatubag niyo. Lord, whatever the struggles, O God, set them free in Jesus' name. Whatever hindrances, Ginoo, sa lang kinabuhi, Ginoo, yung giplano sa kaaway, ay cancel it, and I bind it in Jesus' name, na dili na magpalampuson sa lang kinabuhi. Lord, set your people free, O God, from all the bandages of the enemy, Lord. I pray, O God, nga kung samahan ang mga plano sa kaaway, Ginoo, sa pagsabok, kanila, dili na magpalampuson sa lang kinabuhi. I cancel it in Jesus' name. I take authority upon in Jesus' name. Lord, salamat in taknaan. Ikaw ang Diyos. Doon na yung nabuhat sa kinabuhi sa mga anak mo. Salamat, Lord, ining takna sa kabutagon. Masinati sa mga anak Ginoo, mga talagsaon na pagpanalangin kanila Ginoo. I decree in the name of Jesus that you will bless them, Lord, according to their needs this week, Father. Lord,
ampo pala kanimo nga ikaw nga atag maayo ang palawas ang tag-usa ka namo niya pero gikan sa pinakabata ngadto sa pinakahanto. Proteksyon ni may Ginoo gikan ani mga bagyo Ginoo. Una Ginoo among pagtuo sa panahon sa mga pagsulay amahan. Labaw sa tanan Ginoo ikaw ang Dios. Nga maoy magiya kanamo sa pag-adlaw sa tanan ng mga pagamahaton. Father, it is my prayer, Lord, that let thy will be done in our lives, O God. Salaygon ka Ginoo sa wala katapusan. Ginatugyan diya kanimo ang tanan ng mahal. Sa pangalan ni Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. And all the people of God will say, Amen and Amen. May buntag sa tanan mga igsoon or nawas ang ihatag dito sa na siya mga